Paano nga ba gumagana ang pulley brake? So panoorin. Magandang araw mga kabrad. Pag-usapan natin ngayon yung pulley brake, kung paano siya gumagana. Bago tayo mag-umpisa, basahin mo natin itong air pressure. Ito lang makikita natin yan guys sa control panel, itong 6.89 to 8.27 or 6789 something. We start. Dito sa air compressor, ito ang source of air ng pulley air brake na mga truck at buses. Mula sa atmospheric pressure, hihigop ng hangin ang compressor galing dito sa air suction hose. At kanya naman ibubuga dito sa tubo. Sundan ng kulay green, dyan ang flaws ng hangin. Itong compressor gumagana ito sa pamamagitan din ng makina. Itong gear na yan, gear yan ng makina at gear din ng compressor. So pag andar ng makina, andar din yung compressor. So pag galing sa compressor, papasok yung hangin sa gate valve at papasok sa air dryer at air regulator. Itong air dryer, dalawa trabaho nito. Siya ang tagapagtuyo ng hangin, tagatanggal ng tubig, at siya din ang regulator o tagapagsakto ng pressure na kailangan ng system para hindi sumabog yung mga hose ng system. Siya ang nagpoprotekta. So galing sa kanya pupunta yung hangin papunta sa 4-way valve. Banggitin ko lang, ito yung bandang puwit na yan, dyan bumubuga yung hangin pag puno na yung system. Sa kanyang pagbuga kasama rin yung tubig na tinatanggal sa system. So kung mapapansin nyo, pag sumakay kayo ng sasakyan, yan yung maingay, bigla na lang sumisirit o sumisinga. Part number 3, itong 4 circuit valve or 4-way valve. Ang trabaho naman ng 4-way valve, ito yung distributor ng hangin na nagsusupply sa 4 na tangke. Yung 4 na tangke may kani-kanyang duty yan, kumbaga may kani-kanyang trabaho. Tank number 1 para sa parking brake. Tank number 2 para sa front brake. Tank number 3 para sa rear brake. Tank number 4 para sa accessory or auxiliary. Itong auxiliary tank, dito kinukuha yung hangin ng papunta sa accessories, gaya ng exhaust valve, horn or bosina, clutch booster, at exhaust valve at iba pa. So ang trabaho naman ng tangke, siya ang imbaka ng hangin. So ito na yung mga tangke. So part number 5, itong switch, parking brake switch at put valve, silang dalawang mga switch na nagbubukas at nagsasara ng hangin. Kung mapapansin nyo, yung parking brake switch naka-off yan pero may hangin. Yan ang trabaho ng parking brake switch. Kung kailan may hangin yung linya, saka siya naka-off. So tingnan natin yung brake chamber. Yan, yung may arrow,
Yan ang chamber ng parking brake. Pag naka-off, may hangin siya. Kung kailan siya walang hangin, saka naman siya naka-on. So focus tayo sa brake chamber. Dito kasi nagtatapos yung air brake saka mechanical function. Siya yung namamagitan at nag-transmit ng lakas mula sa air pressure to mechanical function o mechanical force. So ganyan yung naka-off. Tingnan natin yung switch. Mula sa switch, bukas yung switch. Yang green, yan kunwari yung hangin. So may hangin siya hanggang sa chamber. Yan yung on, ay off. Pag nag-on yan, tutulak yung push rod. Iikot ng bagay ay ang isbar. At yung letter S, aangat yung bandang kanan yan, bababa naman yung kaliwa. So tingnan natin yung maliwanag, mas malaki. Ulitin ko lang, ito yung mas malinaw kasi malaki. So ito yung posisyon ng brake chamber pag off yung parking brake. Yung rod nya hindi nakatulak. Kitang-kita nyo naman yung return spring nakaunat. Yan o, yung maliit na spring nakaunat. Ito yung opposition ng brake lining. Kung titingnan nyo yung kulay, yung letter S, nakapatong yung bilog sa kanal nya. At yung lining sa brake drum may space. Yung itim, yan yung brake lining. At yung bilog, yan kunwari yung brake drum. Yung puti, yan yung distance nila. So yan yung position ng parking brake. Tingnan natin yung on. Ito yung naka-on. Pag on yung parking brake, yan yung position. Nakatulak yung rod nya hanggang sa diaphragm. Yan yung push rod tumulak. Nakapress yung maliit na return spring. At yung malaking spring nakaunat. Yan kasi nagtatrabaho pag naka-on yung parking brake. So kaya siya walang hangin ang nagtatrabaho yung spring na malaki. Yan yung spring na malaki, nakaunat siya. Ito yan sa actual. Yan ang nagtatrabaho pag on yung parking brake. At yan natutukan ng araw. Yan naman yung diaphragm, yung tinatamaan ng hangin. Ito naman yung actual yan. Guma yan. Yan yung tinatawag ng diaphragm. At yung push rod na yan, ito naman yung actual yan. Yung maliit na spring na yan nakapress. Ganito rin yan. Pang harap nga lang to. Medyo malaki dito yung pang likod. Ganyan tsura nila pag nakaset forma. Ganyan sila. Ayan, tutulak pa, pupunta dyan ganyan. Tutulak na, bumabaliktad to pag tinamaan ng hangin. Sa tapat ng diaphragm may clamp dyan. Ito naman. Yun. So yan yung posisyon ng parking brake on. Tingnan nyo yung hangin
yung dalawang switch hanggang sa kanila lang yung hangin, pare sila sarado, pero yung parking brake niya naka-on. Yan, kung kailan siya walang hangin saka siya naka-on. So tingnan natin yung naka-on naman yung brake. Tapos na tayo sa parking brake. So dito naman tayo sa brake. Kung titingnan nyo, puno ng hangin. Naka-off naman yung parking brake nyan, naka-on naman yung brake. So yan, pag na-on ka ng brake, tutulak yung push rod, iikot ng bahagya yung S-bar. So yung letter S, umangat din yung bandang kanan at bumaba din ng konti yung kaliwa. So tingnan natin yung malaki. Yan pala yung adjust ng preno. Kung mag-adjust kayo ng brake, yan, may arong yan. Yung nagdudugtong sa push rod saka S-bar. At pag-adjust ng brake, dapat naka-off yung parking brake. Siyempre, di rin kayo naka-apak sa brake. Ito yung mas malaki para malinaw. Kita nyo, off yung parking brake, may hangin. Naka-on naman yung brake, may hangin din. Naka-press yung return spring, nakatulak naman yung push rod. So tingnan natin yan pagdating sa lining naman. So yan yung on position ng brake, pati rin ng parking brake, ganoon din, parehas na sila. So pag nag-off yan, yung tumaas na yan, bababa yan, at yung kabilang nakaliwa, tataas din. So yun yung lining, nakadikit sa brake drum, wala siyang space, ganyan yung on position. So yun yan ang off brake, yung return spring naka-on at yung push rod hindi nakatulak. So yan naman yung brake pagdating sa lining. So bumaliktad yung galaw, yung tumaas kanina bumaba ngayon, at yung bumaba kanina tumaas naman ngayon. Yan naman yung kusang nagre-return sa lining pag mag-off ka ng brake. Kusang hihilahin yung return spring na yan, yung may arrow. Kaya pag nag-on ka, uunat yan. At pag nag-off ka naman, kusang babalik yan. Okay, proceed tayo sa brake lining. Itong brake lining, ito yung may hawak ng preno. Mula mahina hanggang sa may pinakamalakas na preno. So, siya yung may hawak ng preno. Ito naman brake drum. Ito naman may hawak ng lakas ng makina. Papasa niya sa gulong. At yan namang axle, yan may hawak ng lakas ng makina galing sa differential. Ipapasa niya sa wheel hub at ipapasa naman ng wheel hub sa gulong. So ipapasa naman ng brake drum ay sa gulong. Ulitin ko lang, galing sa axle ipapasa sa wheel hub at ipapasa naman ng wheel hub sa gulong, sa brake drum. So itong brake lining may hawak ng lakas ng preno. Ito naman brake drum ang may hawak ng buong lakas ng makina. Kaya silang dalawa ang mortal na magkaaway, kaya mabilis sila mapudpod, maubos. So yung lakas silang dalawa napupunta sa gulong. Okay, sana nakatulong sa inyo. Thanks for watching. Please subscribe.